Mapagpalang araw po sa lahat. Akin po ang karangalan na ipakilala ang ating panauwing tagapagsalita. Mula sa personal na kaalaman, ang ating panauwing ay kilala ng lahat. Hindi lamang sa bayan ng Pilipina, sa buong lalawigan ng Rizal, sa Pangilinan at higit pa. Isa siyang huwan ng mamamayan sa maraming pagkakataon na siya ay nakahalubilo. Ramdam mo ang sinseridad sa kanyang pagbati, sa pakikipagdaong pagpalad, mahinahon at malumanay na magsalita na nag-iiwan ng inspirasyon ng isang mabuting leader at lingkod ng pamayanan. Hayaan ninyo na pero magbibigay ako ng 3 kondisyon. Sabi ko, at kukonsultahin ko muna ang aking family. At yung mga kaibigan ko ng pari ay kinonsult ako kasi marami po akong kaibigan mga kaparian. Tama-tama naman that time, meron po si Brother Frank Padilla doon sa retreat house ng Antipolo. Nandun pa si Bishop David. Kaya, nung ikinanong ko sa mga kaparian, sabi, Brother Dan, ito po yung proper time na kayo tumakbo. Ito naman po aking family na maraming dating kontra, ito po yung panahon na kayo tumakbo. At sinag-carry-over pa po ako doon. Ngayon, nung sabihin ko po yung 3 kondisyon sa mga leaders, ano yung 3 kondisyon? Sabi ko, 3 walang pera. So, hindi tayo mananalo, walang pera. Sabi ko, ay, hindi mo na. Hindi, magtutulong-tulong kami. Kami mga amparan. Ano yung pangalawa? Ako ang komando. Kasi noon po, kung itatrapo, kumukuha ng core group. At ang core group, sila po yung gumagawa ng strategy at kami yung mga kandidato ay tagasunod lang. Kung ano sabihin nila, yun ang gagawin namin ay hindi nga po effective. Kaya sabi ko, ako ang komando. Ay pangatlo, susunod kayo lahat. Kaya ganun po nangyari, nanalo po ako ng 2016. At since 2016, kung inaugural ng vote-taking, sinabi ko po yun in public na panunungkulan po ng inyong lingkod ay nakabase sa Bible. Ito po ay matatagpuan nyo sa Colossus 3, verse 23. Ano man ang iyong ginagawa, gawin mo ito ng buong puso na tila sa Panginoon ka naglilingkod at hindi sa tao. Yun po yung sinabi ko po noon. At kasama rin po doon sa inauguration si Father Robert Reyes. Pinupila ko po yun. At nagsalita po si Father Robert Reyes doon sa inauguration sa vote-taking. Ang malinaw na sinabi po ni Father Robert Reyes doon, Mayor Dan, baka naman pagkatapos ng termino mo, patatakbuhin mo ang anak mo, tapos ikaw naman tatakbong vice mayor. Hindi maganda. Yun po yung sabi ni Father Robert Reyes. Mamaya kung pupunta po tayo doon, bakit po wala pa kami po. So yun po sinabi ni Father Robert Reyes. Sabi ko naman po kay Father Robert Reyes, nung nakaupo na, Father, narito po ako, hindi because of the power. Narito po ako dahil po doon sa kagustuhan ko makapag-serve at makita yung pagbabago sa amin dito po sa bayan ng Pilipina. Yun po yung sinabi ko kay Father Robert Reyes. At simulaan po nung kinupo, first day in office. Siguro yan, may mga nakasaksi po dito. 7 o'clock, nandun po ako sa lobby ng munisipyo. 8 o'clock, lumarating na empleyado. 8:30, isa-isa na datingan. 9 o'clock, pagdating ng 9:30, saka nagyata ng kompleto. First day. Second day in office, about 8 o'clock, isa-isa na ng datingan. Pero 7 o'clock nandun ako. Pagdating ng Friday, 7 o'clock naroon ako. Dami na dumarating.
Pagdating ng 8 o'clock, kompleto yung empleyado. Pero wala akong sinabi sa empleyado bakit kayo laging late. Ang sinasabi ko lamang, good morning, magandang umaga po. Tapos pagdating ng pangalawang linggo, ang sabi po sa akin, Mayor, pagdating po ng Friday, umikot po kayo sa bawat opisina at makikita po niyo maraming wala kasi nasa Changian. Kaya umikot po ako sa mga opisina, ang sabi ko po doon sa ibang office, hindi ko naman po naikot lahat. Ang sabi ko po, yung mga kasama niyo pag magta-Changi, sabihin niyo dumaan sa office of the Mayor. Diyan sa gilid ng kalsada, naglagay ng mga drainage. Marami po din nakakaalam noon. Habang ako po ay nag-iintay na ako makapag-aral. Ngunit hindi rin naman sapat yung aking iniipon. Kaya nung ako po ay hindi enroll ng aking mga magulang, dahil siyempre, 7 po kami magkakapatid eh. Hindi naman po pwede pagsabay-sabay nila mag-aral. So ako po ay nagpa-enlist sa Camp Kapitrin. That time, 1974-75, kasalukuyan po ang gera doon. Po ay medyo immune system, medyo hindi kagaya na dati. Wala na ako sa color po. Kaya ako po ay madalas din naka-face mask. Pero hindi naman po ako nakakaawa. Mabait naman po si Lord. So sa atin pong siyempre po salamat sa ating Panginoon, sa ating Panginoon Jesus, at sa ating mahal na Panginoon sa SNJ Alcala. Mamaya, may pagkwento po sa inyo. Magkapos mo kayong batiin lahat. Atin pong mabait na alagaan ng ating Panginoon, ang ating araw-araw dito po sa San Diego de Alcala kay Father Nawi Anak. Matagal na po kaming kinala kami Father Nawi. Tagal na po kami mga magkakasama. At sa lahat po ng mga sabi pong kapitan, kagawad, ako nawawala ang dalawang kapitan, absent. Pero alam mo naman na si Lord ay lagi naman present sa puso nila. Sa lahat po ng malawat, sa lahat po ng pamahin ng ating barangay, ng barangay Halay, ng barangay Isaw, sa mga church worker, sa lahat po ng narito, muli isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po'y labis ang aking kasiyahan. Nung ako po'y tawagan ni Kagawad Bioli, Sister Bioli, para magbahagi ng aking journey as public servant dito po sa atin. Ngunit sa kapatiran po ng lahat, marami rin hindi ko na alam, sabi nga, papangalanan ko sa inyo ng gusto ang aking sarili. Sa edad po na 22, ako po ay nagpapaaral na po sa kolehiyo. At the same time, ako po ay nag-aaral din sa kolehiyo. Kasi biniyaan ko ng ating Panginoon. Pag-graduate ng high school, walang tuition. Tigil ng 1 year. Tapos nagtrabaho ko dito sa Arihayin hanggang Malaya. Angelo D. Calamares, PTC Secretary, Sister Violeta Ibartone, PTC Coordinator, and our Reverend Father Noe Elnar, San Diego de Alcala Parish Priest. Hey.
po. Okay, 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Okay po.